Hi po. Pag-uusapan naman natin ngayon po ay yung mga paglulungad sa mga baby. Lagi po itong tinatanong, yung mga paglulungad sa baby. Yun po yung mga baby na yun nga yung gatas lumalabas sa bibig at saka sa ilong. Yung isang nanay ay napaburp ko na doc yung anak ko. Bakit? Sinunod ko naman yung mga sinasabi. Burp before feeding, burp during feeding, burp after feeding. Nag-research na rin ako sa proper positioning sa anatomy. Ba't parang naglulungat pa rin yung baby ko? Nagpalit na daw siya ng gatas, kung ano lang ginamit niya. Gatas ng tao, gatas ng kalabaw. Ganun pa rin, naglulungad pa daw yung baby niya. So, ito na naman po tayo. Paano ba ito ipapaliwanag? Sa totoo lang, ako po yung isang pediatrician na tamad mag-explain. Parang gusto ko na lang sabihin, basahin nyo na lang yan sa libro, sa Google. Pero ngayon, kasi nga, ito na ako, kailangan kong magpaliwanag. Kahit tamad akong magpaliwanag, tinatamad akong paliwanag, wala akong interest magpaliwanag, kaya lang gusto ko na ngayon magpaliwanag. Sige na nga. Paglulungad ng mga baby. Kapag ka po yan ipapaliwanag, hindi natin pwedeng pabebe na paliwanag yan, paglulungad. Pupunta po talaga tayo dyan sa anatomy. Kailangan nating pag-aralan yung anatomy. Kumbaga, parang magiging medical student muna po tayo ngayon. Ano po? Naku, mahaba yata ito. So, yun. Bilisan natin. Yan. So, meron po tayo kasi esophagus. O Google. Google nyo po yung esophagus. Yung esophagus, mahaba po yung tube. Tapos, sa dulo ng esophagus, yung stomach. Ayun. So, magkadikit yun. Esophagus, yung tube, galing sa bibig sa pharynx yun eh. Tapos, esophagus, tapos yung stomach. Pagka nagdede yung mga baby, pupunta dun sa bibig yung gatas, sa esophagus, tapos pupunta dun sa stomach. Tapos, focus kayo dun sa esophagus. Yan. Anatomy of the esophagus. Yun. Pepedia gastro muna tayo ngayon. So, yung esophagus, skeletal, yun eh. Pwedeng hatiin sa tatlo. Yung upper, middle, tsaka yung lower esophagus. Yung upper, meron daw yung skeletal muscle, yung middle, smooth and skeletal muscle. Sa baba is smooth muscle. So, doon sa taas ng esophagus, merong upper esophageal sphincter. Doon sa baba, lower esophageal sphincter. Tapos, may mental block na ako, inaantok na ako. Tapos pala nagkape muna ako. Yun po. Dun sa, importante kasi dun yung lower esophageal sphincter. Yung pinaka para siyang, yung ipit dun sa pagitan ng stomach at lower esophagus. Kasi meron po yung parang ring na may tonicity, yung nagko-contract tsaka nagre-relax, umiipit, ganun. Parang yung butas ng puwit mo may ipit yun, di ba? Ayun, yung sphincter na yun, lower esophageal sphincter, nagsasara yun para hindi pagka papasok yung gatas sa esophagus, papunta sa stomach, magre-relax yung sphincter, papasok yung gatas sa stomach, tapos magsasara siya, contract. Para yung stomach content, hindi babalik dun sa esophagus. Gets nyo ba? Google nyo na lang uli mamaya. O tapos, sa mga baby po kasi na 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, hindi pa daw ganun kagaling yung sphincter na yon, yung nagre-relax saka nagko-contract. Focus kayo dun sa lower esophageal sphincter. Hindi pa daw po kasi yon mature.
Hindi pa siya ganun kagaling magsara at magbuka. So, anong ibig sabihin nun? Kasi nga, 2 months, 1 month, 2 months, 3 months old, 4 months old yung baby, hindi pa daw ganun kagaling yun mag-contract and relax. So, merong time na nagkakaroon ng, ito hindi natin maiwasan magbanggit ng term na gastroesophageal reflux. Yun, yung gastro tsaka esophagus. Yung gastro, yung stomach, tapos esophagus. Pupunta yung gatas papunta dun sa esophagus. Sa mga gastroenterologists, meron tayong tinatawag na physiologic or normal na paglungad. Pagsakit, yung gastroesophageal reflux disease na yon. Although yung delineation yun minsan malabo, pinagdidibatihan pa. Point is, normal po yun sa mga baby below 6 months na yung lower esophagus sphincter hindi siya kaganon kagaling mag-contract and relax. Kaya yung stomach content, pwede talagang lumabas doon. Kasi nga yung nagre-relax and contract, hindi pa siya ganon ka-mature. Nag-gets nyo ba? Parang malabo no? Yun, basta yun, ang problem dyan sa paglulungad po na yan, ay yung lower esophageal sphincter, yung parang ring or ipit sa pagitan ng esophagus tsaka stomach. Normally talaga yun, medyo lax pa siya, hindi siya pa ganun kahigpit. Kaya talagang lumalabas yung gatas po doon. Naglulungad po talaga yung baby. Ginawa mo na lahat. Burp, 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 burp. Ako naman ang advice ko, para maiba naman, ang gagawin nyo po ganyan, pag ganyan, small frequent feeding. Dahan-dahan lang po. Doc, yung baby ko kasi ang siba nakaka 3 ounce na 1 month pa lang. Wag mong payagang ganun. Ang gawin mo, 1 ounce lang muna yung timpla. Gutom bigyan mo na lang muna ng pacifier. Sige, inaalaw na yun. Pagka yung mga batang masiba talaga, binibigyan ng pacifier para lang, yun nga, kasi kailangan small frequent feeding, unti-unti lang muna yung gatas. Kasi nga, normally maglulungan talaga yun pag marami. Yung iba naman masyadong advanced, nag-develop na kagad yung lower esophageal sphincter na yon, hindi sila naglulungad. Di ba? Kahit makarami silang ng gatas, hindi sila naglulungad. Yung iba namang bata, lax yung lower esophageal sphincter, kaya naglulungad sila. Doc, bakit ganun? Bakit yung kapitbahay namin hindi siya naglulungad, yung baby ko naglulungad? Kasi nga yung lower esophageal sphincter na yon ay lax masyado, hindi pa well developed. Bakit nga ganun, Doc? Bakit? Bakit yung anak ko hindi develop? Yung kapitbahay namin develop yung sphincter na sinasabi mo. Alam mo yung tanong na yan, parang tinanong mo na, bakit si Alden Richards may dimple, ako wala akong dimple? Kasi yun ang binigay ng nasa taas. Ganun talaga. Kumbaga, antayin nyo lang po na mag-develop yung lower esophageal sphincter. Darating din kayo dun. Wala naman na halos na naglulungad pagka magwa 1 year old na yung baby. Usually yan talaga, normally, physiologic gastroesophageal reflux. Normal, meaning 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, hanggang 6 months. Ganun talaga. Ang technique, dahan-dahan, unti-unti. Para small frequent feeding, para absorption, dahan-dahan. Ayan na. Mauubos na yung oras ko. Ayan na. Tapos na po ako sa lungat. Thank you for listening. Kahit hindi ako marunong mag-explain. Bye!